Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Sa bawat tahanan, may isang ilaw na patuloy na nagniningning. Hindi dahil sa liwanag na kayang makita ng ating mga mata, kung hindi dahil sa init ng pagmamahal na damang-dama ng puso. Ang ilaw ng tahanan, ang ating mga ina. Mga ka-vibes, ating mapapakinggan ang storya ng isang dakilang ina at ng kanyang anak. Ang pagmamahal ng ilaw ng tahanan na hindi kailanman mapupundi. Ating tunghayan dito lamang sa programang Kaakay with DJ Kakay. DJ Kakay, ang storya na ito ay tungkol sa aking pinakamamahal na ina. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalan na Emily. Simula bata ako, tanging si mama na ang kasama ko. Hindi ko na nakakasama si papa dahil may sarili na siyang pamilya. Oo, DJ Kakay. Isa akong illegitimate child. At kahit hindi ko man ginusto, pero isa yon sa malaking parte ng buong buhay at pagkatao ko. Ako nga pala si Carly, nag-iisang anak, unika iha. Nung kolehiyo, nursing ang kinuha kong kurso. Hindi dahil gusto ko ito, pero dahil yun din talaga ang pangarap ni mama nung dalaga pa siya. Laging sariwa sa akin ang mga kwento ni mama tungkol sa kanyang pangarap. Kung hindi raw nurse, dentist daw. Sinuportahan naman siya nila lola. Ngunit second year college siya nang maaga niya akong ipinagbuntis. At kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Nang dumating ako sa kanyang buhay, alam kong nagbago ang lahat. At hindi ko maiwasan na isipin yon, DJ Kakay. Nakatatak na yon sa memorya ko sa buong buhay. Good morning, anak! Ang aga mo naman nagising. Naku, hindi pa ako nakapagluto ng umagahan natin. Ma, hindi pa po ako natulog. Ha? Alas 5 na, anak! Bakit hindi ka natulog? Akala ko pa naman maaga kang nagising. Hindi ba't pasok mo 6:30? Opo, ma. May exam po kasi ako ngayon. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi ako natulog. Nag-review na lang po ako buong magdamag para po sa exams ko mamaya. Nakapag-aral ka naman ba ng maayos? Opo. Kailangan ko lang po siguro ng kape. Kape? Baka naman mag-acid na naman yung tiyan mo. Teka nga, ipagluluto kita ng agahan, ha? Laman na naman yung tiyan mo bago ka magkape, anak. Tsaka, nakailang tasa ka ba kagabi? Kaya ba hindi ka natulog puro na lang kape yung ininom mo? Ma, wag na po kayong magluto. Kailangan ko din po magmadali. 6:30 po yung exams namin. Ako na lang po yung magtitimpla ng kape. Ay, Diyos kong bata ka. Nanginginig ang kamay mo, oh. Natatapon tuloy. Okay ka lang ba, anak? Kinakabahan ako sa'yo. Namumutla ka pa. Ma, tutulog po ako kaagad katapos ng exams ko, okay? Wag na po kayong mag-alala. Kaya ko po. Alam niyo naman po, pag sinabi kong... Kung kaya mo, kaya mo. Ay, anak, naniniwala ako sa'yo na kaya mo. Pero nursing student ka. Aba, hindi ka nag-aral para maging pasyente. Ayoko na magkasakit ka. Hindi na mawawala sa akin ang pangamba, Carly. Alam mo din naman na kapag sinabi kong nag-aalala ako, talagang nag-aalala ako. ma, hindi niyo naman po kailangan mag-alala. Okay lang po. Inaalisan mo ba ako ng karapatan na pagiging ina mo dahil nag-aalala ako, anak? Ay nako, Carly. Hindi ko alam kung maswerte ako dahil may anak akong napakasipag o hindi ako pinagpala dahil sintigas ng bato yung ulo mo. Ang aga pa man, nagdadrama agad kayo. Ay nako, mabuti pa maligo ka na. At habang nag-aayos ka ako naman pagluluto kita. Kung hindi ka kakain dito dahil ayaw mo kung kasabay kumain, baunin mo na lang tong lulutuin ko para hindi lang may laman ang utak mo, pati tiyan mo, Carly. Mahirap kaya mag-exam ng gutom. Opo, ma. Oo na po. Eto na po.
Nung nasa kolehiyo pa ako bilang isang nursing student, talagang nagsumikap ako, DJ Kakay. Pinili ko na magkaroon ng mataas na marka para maging scholar at makalibre sa napakamahal na tuition fee ng universidad kung saan ako nag-aaral. Lahat ng hard work ko para yun kay mama. Siya ang inspirasyon ko sa lahat ng aking ginagawa. Yun talaga ay para sa kanya. Pinili ko ang kursong yon dahil din sa kanya. Ang hirap isipin na kagaya ko, minsan lang din na naging batang babae si mama. Minsan lang din siyang naging dalaga na punong-puno ng pangarap sa buhay. Minsan lang din siyang nagmahal, nabigo at nasaktan. Ang hirap isipin na kung ano ang nararanasan ko ngayon. Alam kong naranasan na din ito lahat ni mama. Pero ang pagkakaiba, mas mahirap ang naging karanasan niya. Yun ang masakit para sa akin. Palaging nakangiti si mama, palaging tumatawa, pero sa kabila ng ningning ng kanyang mga mata, ang pangmamaliit ng ibang mga tao sa kanya. From valedictorian na honor student, beauty queen, to a single mom na taga-manicure na lamang sa barangay. Yun ang madalas na tingin nila kay mama. Isang bituin na nawalan daw ng ningning at kislap dahil sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. At ang desisyon na yon ay ako. Mars, bakit parang pasan-pasan mo ang buong mundo? Or the whole universe rather? Grabe naman yung mukha mo. Wala naman, Nini. Naisip ko lang, kung hindi ba ako pinanganak, baka mas magiging masaya ngayon si mama. Ay, Diyos ko, te. Ano namang kadramahan to? Wala akong dalang tissue, ha? Ang hirap kasi. O, halika na. Mag-open up ka na. Kaya nga, bestie mo ako, di ba? Therapist mo na din. Kaya nga, psychology ang kurso ko, Mars. Tapos sabi mo, sisingilin mo na lang ako sa future kapag psychologist ka na talaga. Baliw ka talaga. Ang baliw, nasa mental hospital. Pero true, malapit na ako mapunta dun dahil sa'yo, bakla. Bakit naman? Huwag kang mag-alala, ihahatid kita doon. Napakahirap mo talagang basahin. Kaya, mababaliw ako sa'yo, Mars. Hindi ko alam kung anong pumapasok dyan sa kukote mo. Bigla-bigla ka na lang malulungkot. Tapos, iisipin si mama mo. Ikaw lang naman yung malungkot. Si Mama Emily naman, hindi. Halatang hindi ka nagmana sa kanya. Siya, bright energy, ikaw, dead balls na? Baka kasi doon ako nagmana sa tatay kong magaling. Ay, Diyos ko. Ang unfair lang. Nagpapakasaya siguro siya ngayon kasama yung pamilya niya doon. Hindi ko lang maiwasan na isipin na sobrang magiging ibang takbo ng buhay ni mama kung hindi na lang ako sana nabuo. At ano namang gagawin mo? Mag-time machine? Time travel? Bumalik sa nakaraan? Hindi mo naman kaya yun eh. Sana lang nakakilala si mama simula nung una pa lang na lalaking pipiliin siya. Yung ipaglalaban siya. Ay, nabanggit na din sa akin ni mama na first love nilang isa't isa. Sinasabi niya sa akin yun na parang si papa lang ang pinakamagandang nangyari sa nakaraan niya. Mars, sabi nga nila, first love never dies. If it never dies, then bakit si mama pa yung other woman? Hindi man lang din ako pinili or kinilala bilang anak niya. Huy, huwag kang ganyan. Kahit naman hindi tayo pinili ng... Kahit hindi ka pinili ng tatay mo, pinili ka naman ni Mama Emily, diba? Araw-araw. At yun ang mahalaga. Huwag mo nang isipin yung nakaraan. Kasi wala naman tayong magagawa doon. Pero ikaw ba? Hindi mo ba naisip yun kahit minsan? Huy, huwag mo akong idamay, no? Pasahan ng trauma. Nagtatanong lang ako. Alam mo naman na tayo lang nagkakaintindihan dito, no? Pero, naisip ko na din yan. Kahit nung bata pa ako. Lalo na, ang daming tao na kung ano-ano na lang yung sinasabi sa akin at kay mother ko. Ang crazy nga ng buhay natin. Parehas tayong Mga outside children. Ay, ang unfair talaga. Hindi naman natin ginusto na maging anak sa labas eh. Wala tayong choice kung sinong magulang ang pipiliin natin. And yet, the world still blame us. Nasimula ng pinanganak pa lang tayo, parang kasalanan natin lahat. Basta ako, ang tanging kasalanan ko lang ay pinanganak akong ubod ng ganda.
Pero, Carly, hindi natin kasalanan na outside children of the world tayo. Wala tayong choice. Ikaw na din nagsabi. Kaya, wag mo sanang isipin na sana hindi ka na lang isinilang. Kasi paano naman ako? Paano na lang ako kung wala ka, no? Alam ni Nini ang lahat sa akin. Hindi dahil bakla siya at mahilig sa chika, DJ Kakay, kung hindi dahil parehas kami, mga anak sa labas, mga bunga ng kwento sa likod ng mga pamilyang buo. Elementary pa lang ay kaibigan ko na si Nini. Parehas kaming naasar at nabubuli noon dahil wala kaming tatay. Dahil doon, naging matalik kaming magkaibigan. Naging sandalan namin ang isa't isa. Best friends forever na magkaiba man pero nagkakaintindihan. Halos parehas ng pinagdaraanan. Ang best friend kong si Nini ay isang paalala na kahit mapait man ang sitwasyon at buhay namin, hindi kami nag-iisa. Madalas kong tanungin kung saan ba ako nararapat, saan ba ako nababagay sa mundong ito. Pero dahil sa pagkakaibigan namin, ramdam ko na pinili ako, na may lugar at puwang kung saan tila lahat kompleto. Pinakinggan ko si Nini, DJ Kakay. Sinubukan ko na hindi na lang isipin ang lahat ng negatibong bagay na iyon. Pero sa tuwing hindi sinasadya na makikita ko sa social media ang totoong pamilya ng aking ama, parang may kung anong tumutusok sa puso ko. At masakit iyon. Bilang anak, hindi ko lang yun pangarap para sa akin. Pangarap ko din yun para sa aking ina dahil alam ko na mas magiging masaya siya kung may lalaking totoong magmamahal sa kanya. Mas magiging masaya siya kung buo sana kami at isang pamilya. Anak! Anak! Andito na ako! May dala akong pasalubong o naku! Inalok pa talaga ako ni Maring Olive ng paninda niyang ube turon habang nililinisan ko siya ng kuko. Try mo anak, mukhang masarap. Oh, anak! Ano yung ginagawa mo dyan? Ma, andyan ka na pala. Wala lang po. Naano lang po itong gripo sa CR. Ano? Anong nangyari dyan? Barado ba? Sira? Ay, hindi po masari. Kaya tuloy-tuloy yung tubig. Tsaka, ma, ilang minuto pa lang naman. Magagawa ko na to. Nanood na po ako ng tutorial. Nako, babaha tayo dito, Carly. Ano ba yan? Eh di sana patayin mo muna yung tubig dun sa kontador sa labas. Ay, hala. Oo nga po. Teka lang, ma. Ako na po yung magpapatay. Ay, Pio. Hindi ko agad naisip yun na. Sana naman hindi mahal yung babayaran neto sa tubig. Uy, Mars! Ano ginagawa mo dyan? Nandyan na ba si tita? Magpapapedicure sana ako. Nandun sa loob. Halika, pasok ka. Oh no! Ano to? What happened, Carly? Bakit basa yung sahig nyo? Binaha kayo? Hindi. Nasira kasi yung gripo sa CR. Ma, ako na po dyan. Nandito na po si Nini. Magpapapedicure daw po sa inyo. Ay, sandali anak. Sinusubukan kong gawin to. Naku, tita. Baka po, hindi napalitan yan. Oo nga, ma. Tatawagin ko na si Mang Basilio. Ipagawa na po natin kaya yan, ma. Anong ipagawa? Kayo naman? Kayo talagang mga bata kayo. Puro gastos na sa isip nyo. Napakaliit na bagay lang nito eh. Ma naman, may pera pa naman po ako dito. Tsaka, isa pa ma, ako yung nakasira niyan. Ako yung huling gumamit. Tapos, nagkaganyan na po yung gripo. Di ba nga kapag sinabi kong kaya ko, kaya ko. O Nini, maghintay ka muna ha. Gagawin ko lang to. Grabe talaga. Grabe talaga ang pagka-independent woman mo, Tita Ems. Alam mo, easy lang yan kung may boyfriend kang tubero. Hoy! Anong boyfriend ka dyan? Tita, di ba nakilala mo yung new boyfriend ng Moderness ko? Aba, doktor yun. Gusto mo po ba? Itanong ko kung may friends din siya na single or relatives. Hay nako, Nini. Wala akong panahon sa ganyan. Tsaka malabong patulan ako ng mga ganoong lalaki. Ma naman, bakit naman bigla niyong minamalit ang sarili niyo? Tsaka bata ka pa naman, pwede ka pa maghanap ng boyfriend. Huwag niyo nga akong pagtripan, kayo talaga. O siya, mukhang okay na yata to. Wow, ang galing nyo, tita.
lalong mai-inlove niyan sa'yo yung mga tricycle drivers sa kanto. Nini, sira ka talaga. Baka kung ganun gagawin mong boyfriend di ako papayag. Aba, bakit? Nakakalibre ka na nga ng pamasahe kapag papunta ka sa part-time work mo eh. Libreng sakay sa future stepdaughter. Ay, nako, Nini. Wala pa ring tigil yung dila mo, ano. Mabuti pa, doon ka na sa terrace. Doon kita lilinisan ng kuko. Mas maliwanag doon habang araw pa naman. Ay, okay, tita. Pili na din ako ng kulay na nail polish, ha? Mabuti naman. Tumahimik din. Ako na po magmamap sa sahig, mama. Tensya na po. Nasira ko yung gripo kanina. Di ko po agad nakapatay yung tubig kanina, kaya mahal na yung babayaran natin. Talagang hindi mo pa talaga kayang mag-isa, anak. Mabuti na lang at umuwi ako na maaga ngayon. Paano na lang kung hindi, di ba? Ano na lang ang aabutin ko dito, Carly? Ma, sensya na po talaga. Alam mo naman na masyadong mainit. Pero aba, gusto mo yatang mag-swimming, anak. Pero ma, wala ka bang balak na maghanap ng lalaki na para sa'yo? Ano? Bakit naman? Para lang po may haligi tayo dito sa bahay. Alam ko po, kaya nyo naman yung pag-aayos ng gripo o di kaya pagpapalit ng punting ilaw. Pero ma, madami pong mga bagay na madalas ang lalaking gumagawa. Ganyan ba dapat ang rason para maghanap ng panibagong mamahalin na lalaki? Alam naman po natin na may mga bagay na sila lang may kayang gumawa. Pero what if lang po na may dumating sa buhay mo, sa buhay natin, yung tatayo bilang tatay ko. Anak, kapag pumasok ako sa isang relasyon, hindi lang ako ang masasaktan. Ikaw din. At ayokong mangyari yon. Ngayon, talagang ikaw lang ang mundo ko. Ayoko nang madagdagan pang sakit ng ulo ko. Hindi ba deserve ni mama na mahalin ng tapat ng lalaki? Yun ang naisip ko, DJ Kakay. Para sa akin, nakakahanga at nakakabilib na babae si mama. Nasaksihan ko kung gaano siya katatag at kabuti, hindi lang bilang isang nanay ko, kundi bilang isang babae. I've always looked up to her, DJ Kakay. Paminsan inisip ko na kung ano ang nasa sitwasyon niya, yung maagang nabuntis, naulila at kinakailangan buhayin ng anak niya ng mag-isa. Naisip ko na hindi siguro ako magiging kasing unawain niya. Alam kong magiging malayo ko sa kung gaano siya magmahal ngayon. Pero siyang nagturo sa akin ng lahat ng ito. Kung paano magkaroon ng empathy sa ibang tao. Kung paano maging mapagmahal at maintindihan sa kahit kanino. Kung paano magpakumbaba at maging selfless. She's the most selfless person I know, DJ Kakay. At kung maibibigay ko sa kanya lahat ng good things na ma-offer nitong mundo, ginawa ko na. Kasi para sa akin, deserve niya yon. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Kaya naman kahit scholar na ako noong college, pinilit ko din na maging working student. Hindi naman kasi biro ang mga gastusin namin sa araw-araw. Gusto ko na masuklian lahat ng paghihirap sa akin ni mama. Gusto ko matulungan din siya. Sa umaga pumapasok ako sa school, sa hapon may part-time ako bilang tutor ng isang bata. At kung weekends naman, nagtatrabaho ko bilang isang waitress. Ganon naging takbo ng buhay ko. Lahat ng ginagawa ko, iniisip ko ay para kay mama. Alam mo, grabe ka magtrabaho, Mars. Batak kung batak yung buto mo. Ako nga, naluloka na ako sa pagtitinda ko sa online shop ni Mother Hen ko eh. Ikaw pa kaya? Abuti ka pa nga eh. Malaki na kinikita mo dyan. Sabi ko naman sa'yo, Nini, pwede din ako dyan. Turuan mo naman ako sa online shop na yan para may extra income pa ako. At another income job nga for you, pero paano mo pagkakasyahin sa oras mo? Hindi ka na matutulog? Aba naman, dinaig mo pa si Darna. Bakla naman. Alam mo naman na kailangan ko ng pera eh. Bakit? Madami ka bang utang? Wala naman. Pero ginagawa ko to para kay mama. Para gumaan din yung pasan niya na sa gasto sa bahay. Naalala mo naman, di ba? Yung sacrifices ni mama nung bata ko. Sinangla niya yung relo at mga alahas niya para lang madala ako sa hospital nung nagka-dengue ko. Mars,
mahal na mahal ka ni tita. At kahit sinong Mother Earth, gagawin yun para sa anak nila. Ay, ayan ka na naman eh. Tignan mo nga yung sarili mo. Yung mga mata mo, nababasa ko na parang puno ka na naman ng guilt dyan. Pakiramdam ko, responsibilidad ko lang din to bilang anak niya. May masama ba sa ginagawa ko? Masama bang tulungan ko yung nanay ko? Hindi, Mars. Wala namang masama. Pero, wala ka din naman kasi responsibilidad. Pinilit ka ba ni tita na magtrabaho para may mapangbayad ka sa bills nyo? Di ba hindi naman? Walang masama sa ginagawa mo. Actually, hanga nga ako sa'yo eh. Kasi ang sipag-sipag mo. Pero kung ano man yung nararamdaman mong guilt dyan sa puso mo, hindi ka dapat nagpapadala dyan. Tama ka, Mars. Pero kasi, Tigilan mo na nga ako sa pero-pero mo na yan. Hindi tayo matatapos dito niyan. Mabuti pa, sumakay na tayo ng trike. Ang init-init oh. Nabibilad yung porcelain skin ko. Oh, si Carolina pala ito. Halika, dito na kayo sumakay sa tricycle ko. Mga magaganda lang ang pwedeng sumakay dito sa poging katulad ko. Grabe yung tricycle ni Mang Torio with free aircon. Sa sobrang hangin ba naman niya? Uy, shh, baka marinig ka niya. Carly, kamusta na si Emily? Hindi ko siya nakikitang dumadaan dito Iniiwasan niya ba ako? Aba, pakisabing ang true love ay hindi niya mapipigilan. Hindi mapipigilan. Grabe nga ho yung true love na yan, ano? Naku, grabe nyo talaga ipilit. Kayo mismo yung nagpupunta sa bahay nila Tita Emily. Mang Torio, sana lang ho, tigilan nyo ng ginagawa nyong pagdaan-daan sa bahay namin. Hindi yun, di po kasi maganda. Lalo na tuwing hating gabi kayo pumupunta. Aba, bakit? Gusto ko lang naman kayo masilayan Nakakabusog kasi yung kagandahan niyo sa mata. Hindi nga po kasi nagpapaligaw si Tita Emily. Baka po, hindi niya talaga kayo type. Yung ganyan, give up na. Diyos ko, Mang Torio. Simula bata pa po kami, ganyan na kayo eh. Grabe makada moves. Blotter material. Ay. Paano ba yan? Dalagitan na kayo. Ikaw ba, Carly? Sigel ka ba, ha? Ikaw na lang nga yata ligawan ko Bata ka pa naman, mas madali kang makuha. Yak! Mang Torio! Maghunos dili nga kayo. Lolo ka na ni Carly. Huwag nga kayong ganyan. Aba, ikaw ba ang kausap ko? Manahimik ka nga. Itong lolo na ito ang babagsakin nyo din. Bebenta nyo din yung laman nyo. Aba, walang yakap palang matanda ka eh. Nakakadiri ang pinagsasabi nyo, Mang Torio. Buti po, pasalamat kayo. May respeto pa ho ako natitira sa inyo dahil pinalaki ako ni Mama ng magalang sa mga nakakatanda. Pero, wag naman ho kayong bastos. Ganyan kayo magsalita. Hindi magandang intensyon. At yung nasa isip nyo, napakadumi. Kadiri. Ang yabang nyo Hoy Carly, kung nagmamagaling ka dito sa bayan natin dahil magiging nurse ka, aba, tignan natin kung saan ka pupulutin. Magiging caregiver ka lang. Wala din saysay ang pag-aaral mo, kaya mabuti pa, lumipat ka na lang sa akin. Sige ka, baka magaya ka lang din kay Emily na tagalinis lang ng kuko. Hoy, Mang Torio na ulik ba? Ikaw, may toyo ka sa utak. At ano namang masama sa hanap buhay ni Tita Emily? Palibhasa, malibag ka. True. Ba't ka sumasabat? Karad-karan ka din naman. Hoy, sumusobra na kayo Nabastos kami ng kaibigan ko na si Nini. Nabastos kami ng tricycle driver na si Mang Torio. Isa lamang si Mang Torio sa gustong dumamoves kay Mama DJ Kakay. Hindi kami makapaniwala na makakarinig kami mismo ng ganon sa katulad niya. Nasanay na kami sa araw-araw na pangungulit nila, pero kahit humahanga sila kay Mama at gusto na itong ligawan, may bahid pa rin ng pangmamaliit ang mga tingin nila kay Mama. Tila hindi nagbabago yon. Bata pa lang ako, namulat na ako noon pa na ang saklap pa lang maging babae. Kasi akala nila kapag babae ka, yun lang ang purpose mo, yung maibahay ng lalaki, magsilang ng anak. At kapag isa kang single mom na iniwan ng lalaki, para ka nang
walang halaga. Parang material ka na lang na bagay na tinatawag na lang second hand. At dahil ganon ang tingin nila, nagagawa nilang husgahan, bastusin o maliitin. Nasaksihan ko ang lahat ng iyon, DJ Kakay. Bilang anak, napakasakit noon para sa akin. Talagang kami na lang ni Mama ang magkasangga laban sa mundo. Sa mundo ng mga tao na puro mapanghusga. Gusto kong iahon sa kahirapan si Mama, yung tipong walang kahit sino ang makakapagmaliit sa kanya. Gusto kong isampal sa kanilang lahat na hindi lang basta babae si Mama. Hindi lang siya manicurista o single mom na iniwan ng nakabuntis nito. Ang galit na namuo sa puso ko ang mas nagtulak sa akin na magpursige, DJ Kakay. Napakawalang hiya talaga ni Mang Toryo na yon. Ano pang ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Hinawakan ka ba? Ma, hindi niya po ako hinawakan. Okay lang po. Anak, hindi ko alam kung bakit sinabi niya yon. Diyos ko naman, bakit kailangan pa mangyari yun sa'yo? Ma, kalma. Baka ma-high blood ka pa. Tapos na po yun. Nangyari na. Huwag na po kayo mag-alala, tita. Sinumbong ko na din po si Mang Toryo sa barangay. I-update na lang daw po nila tayo. Aba, mabuti naman. Oras na makita ko talaga yung mukha nun, talagang makakatikim siya sa akin. Ano, ganun-ganun na lang matapos niyang bastusin kayo? Diyos ko naman, bakit napakatagilid talaga ng mga utak ng mga tao na yun? Ay, kahit kailan, ang sama talaga ni Mang Toryo. Sumusobra na talaga siya. Ay, naku talaga. Ay! He's so sweet. He's so sick and twisted. Akala mo kung sino magsalita? Tinawag pa naman akong kalad ka rin. Pwede ba yun? Di naman yung totoo, Nini. Huwag ka magpa-apekto dun. Grabe siya magsalita. Hirap na nga siya sa pagsasalita eh. Dahil ba naman sisira niyang pustiso? Sana talaga malunok niya yung maluwag niyang ngipin. O, kalma. Yung puso mo. Ikaw naman, Nini, nandun ka ng halang, hindi mo pa sinapak. Tita, alam mo naman na sensitive itong skin ko. Hindi po ako makakasapak, no? Ay, nako. Kalimutan na natin lahat yung nangyari na yun. Wala din naman tayong magandang mapapala kung may stress tayo dun. Ang importante, naisumbong na siya sa barangay. Tama. Pero anak, hindi ko tanggap na ginawa niya yun sa inyo, ha? Okay lang kung sa akin eh. Tanggap ko kung ako na lang yung pinagsalitaan niya ng ganon. Pero yung idamay ka, yung idamay kayo, anak, hindi ko kaya. Mama. Ang bigat-bigat sa damdamin. Hindi ko, kaya ko kung ako yung saktan nilang lahat. Basta wag lang ikaw, wag lang kayo. Ma, please. Kalimutan na lang po natin yun. Hindi anak, kasalanan ko lahat ng to. Hindi mangyayari to kung kaya kitang protektahan. Carly, ayokong nasasaktan ka. Wala dapat kahit sino ang mas mananakit sa'yo. At ano? At ano, ma? Hayaan mo na ikaw yung saktan nila. Hindi din po pwede yun. Mas masakit sa akin na marinig na minamaliit ka nila. Kasi mama kita. Alam ko na nakatali na ako sa bawat sinasabi ng mga tao. Na kung hindi ka daw maaga na buntis, di sana magandang buhay mo ngayon. Sana hindi ka naghihirap kasama ko. Sana hindi ka minamaliit ng lahat ng tao. May mga pagkakataon na hinihiling ko na lang na sana ay mga may bagay na hindi na lang nangyari sa buhay namin ni Mama. Kung pwede lang sa kontrolado ko na lang ang lahat. Pero hindi. Noong may pabarangay namin si Mang Toryo, imbes na pumanig sa amin ng mga tao, mas naging pulutan kami ng chismis ng mga chismosa sa lugar namin. Kesyo masyado daw kaming mapagmataas at mas kino-question pa ang mga pananamit namin o kahit ang aming paglabas-labas. Hindi pa rin kami nakataka sa panghusga nila sa aming buhay. Kasama na doon sa hanap buhay ni Mama. Hindi ko alam kung saan ba kami nagkamali, kung ano bang ginawa namin sa kanila para maging ganito sila sa amin. Wala namang tinatapakang ibang tao si Mama. Hindi naman siya masama sa mga taong nakapaligid sa amin. At mas lalong hindi naman siya kagaya nila na laging nanghuhusga at nangiinsulto. Kaya kahit nung nag-aaral pa lamang ako, DJ Kakay, pangarap ko na talaga na maiahon si Mama sa kahirapan. Pangarap ko na maging super successful kasi
para parehas namin maisampal yung lahat ng pang-aapi nila sa kanya. Ma? Bakit po narito pa rin kayo? Wala ho ba kayong pasok doon sa salon ni Ate Menchi? Anak, wala na. Po? Anong wala na? Ma? Di ba nire-rebate pa yun at mas pinalaki? Ano pong nangyari, ma? Ayun nga anak, madami na din kasi mga bagong manikurista sa salon. Kaya lahat pa sila magaling talaga. Ang gagaling talaga nila anak. Teka, ma. Huwag niyo sabihin inalis kayo ni Ate Menchi. Ha? Naku, hindi. Magtatrabaho pa rin naman daw ako pero hindi na nga lang regular. Kapag kailangan nila ng extra, tatawagan daw nila ako. Ano po? Bakit naman po ganun, ma? Bakit po kayo pumayag? Naiintindihan ko naman anak. Tsaka isa pa, simula nung nagtrabaho ko doon, halos hindi na kita makita. Paminsan na lang tayong nakakapag-usap. Pero ma, parang hindi naman po yata tama yun. Papalitan na lang kayo ng ganun-ganun lang? Paano naman po yung kita nyo? Mas mahirapan kayo kapag kapag home service na naman. Anak, ayos lang naman sa akin kung mag-home service ulit ako. Ganoon naman ang ginagawa ko noon pa man, di ba? Tsaka pwede na ulit akong magsimulang maglaba doon sa subdivision. Extra income din yun. Extra income nga po, pero extra pagod din po sa inyo, ma. Hindi ba nag-iisip sila Ate Menchi? Bakit naman ganyan sila? Napaka-unfair naman po nila. Ganon talaga anak. Business nila yun Wala akong magagawa. Sigurado na po ba sila? Baka naman pwede ko pang pakiusapan. Carly, wag na. Wala na tayong magagawa. Naiintindihan ko naman dahil talagang mahirap ang pera ngayon. Halos wala na rin silang kitain sa salon. Ay, ma, hindi ako natutuwa sa ginagawa nila sa inyo. Ang unfair po kasi. Paano na lang po kayo? Hindi... Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero okay lang talaga ako. Huwag mo na akong intindihin. Ayokong dumagdag pa ako sa iniintindi mo. Madami ka ding inaasikaso tsaka iniisip pa. Lalo na malapit ka nang gumraduate. Balang araw talaga, ma. Balang araw. Maiahon ko din po kayo sa kahirapan. Sisikapin ko na mabigyan kayo ng sarili niyong salon, mama. At darating ding ang panahon. Hindi niyo na kailangan magtrabaho o magbanat pa ng buto. Talaga ba? Grabe naman ang taas! Salon talaga? Ano naman kayang ipapangalan ko sa salon na yun, anak? Yun po ang pangarap ko. Hindi naman po imposible, di ba, ma? Hindi imposible. Dahil alam ko napakasipag mo. Hindi ako makapaghintay na makamit mo yung mga pangarap mo, anak ko. Pangarap ko lang po na makita kayo na masaya. Yung hindi na kayo nahihirapan, ma. Hindi nawala sa isipan ko ang pangarap kong iyon hanggang sa nakagraduate ako, DJ Kakay. Nakapagtrabaho at nagkaroon ng mas malaking sweldo. Sobrang proud na proud sa akin si mama dahil naipagtapos niya ako ng pag-aaral. Isa na akong ganap na nurse at kagaya ng pangarap niya noon ay nagawa ko ng matulungan at maalagaan ng mga taong may sakit. Na isabuhay ko ang pangarap niya. At ang pangarap ko para sa kanya, pilit kong pinagtatrabahuhan. Matagal na rin ako nagsimula sa pag-ipon para makapagpatayo ako ng salon o di naman kaya ay nails and spa. Hindi madaling lahat, DJ Kakay. Alam ko naman yun. Mas madaming beses na ramdam ko na parang bigo ako. Mas naramdaman ko ang pangamba kesa pag-asa. Wala akong ibang ginawa kundi kumayod at magtrabaho. Alam kong hindi yon inoobliga ni mama. Hindi naman siya ang tipo ng magulang na kailanman o kailangan mapunta sa kanya ang sweldo ko. Hindi siya kailanman humingi sa akin ng pera. Pero ewan ko ba, talagang natural na lang sa akin na akuin ko ito, parang responsibilidad ko iyon bilang anak niya. Kahit alam kong hindi naman. Bakla, pupunta kami ni Andrew at saka ng kuya niya sa Balayan Islands. Gusto mo sumama? Sakto, sa darating na birthday mo yon. Ay, hindi naman siya mismong kaarawan mo, pero pwede ka mag-celebrate doon. 'Di ba? Ang saya. Balayan Islands? Sa Cebu?
Naku, hindi na. Grabe. No ka agad. Hindi mo man lang ako binigyan ng chance. Baka kasi mag-work lang ako niya, Nini. Alam mo naman na busy ako. Ako din naman busy. Ikaw lang ba yung nagtatrabaho? Ang pinagkaiba lang natin, kami, may work and life balance. Ikaw, puro work lang. Mahal ko ang trabaho ko. Eh di pa kasalan mo yung trabaho mo. Diyos ko, Carly, magiging 25 ka na sa susunod na buwan. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin jowa. Alam kong mahal mo yung trabaho mo, pero magmahal ka din naman ng lalaki. Yung papangasawa mo talaga. Nini, wala akong panahon sa mga ganyan. Madami pa akong iniisip. Madami pa akong kailangan gawin at patunayan bago ako makapagganyan-ganyan. Patunayan? Kanino naman? Carly, nag-graduate ka with Latin Honors. Magaling ka na nurse. At ayos na din yung sweldo mo. Ano pa bang need mo patunayan? Alam mo, nahiya na ako dun sa kuya ni Andrew. Noon pa kita nirereto sa kanya pero never ka naman kumagat. Sino ba naman kasi nagsabi sa'yo na ireto mo ako sa kanya? Wala naman nga kasi akong plano sa mga ganyan. So ano ngayon yung peg mo? Tatanda ka na lang na dalaga? Girl, NBSB ka? Concern lang din ako sa love life mo, no? Diyos ko. Love life ko na hindi mo dapat pakialaman. Ay, wow. Sorry Sorry kung concerned ako dahil mukhang ang lungkot-lungkot ng best friend ko. Nandito lang naman ako para tulungan ka, Carly. Diyos ko naman. Hindi ako malungkot. Pwede ba? Ay, sige. Kunwari naniniwala ako. Carly, psychologist ako, no? Simula nung graduate tayo, binaon mo na yung sarili mo sa trabaho. Kitang-kita ko. Halos hindi na nga kita makilala eh. Akala ko ba naiintindihan mo ko? Naiintindihan kita, Carly. Kaya nga ako nandito, 'di ba? Pero ayoko lang din na makita ka nagkakaganyan. Tsaka, hindi ka na mukhang healthy. Ano bang masama kung hindi ko gustuhin na magkaroon ng boyfriend? Nini, ano bang masama sa pagtatrabaho? Para naman to sa amin ni Mama. Wala naman ako sinabing masama. Pero ang tanong, Carly, masaya ka ba? Masaya ka ba na ganito ka? Halatang takot na takot ka sa kahit anong kilos mo, Carly. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kung bakit ganyan ka? Kasi natatakot talaga ako. Natatakot ako na magkamali. Natatakot ako magmahal dahil baka masira ang buhay ko at maitapon ko na ang lahat ng sakripisyo ko. Baka matulad ako kay Mama. Alam mo yun nangyari sa kanya. Kagaya nang nangyari sa mama mo. Ayoko mangyari din yun sa akin. Kasi tignan mo si Mama ngayon. Naririnig mo ba yung sarili mo, Carly? Sa'yo mismo nang galing yan, ha? Masama bang ayoko lang na umulit sa akin ng lahat? Kaibigan kita. Parehas tayong anak sa labas kaya naiintindihan kita. Pero dyan sa mga sinasabi mo, parang ikaw mismo minamalit mo si tita. Masyadong masama sa paningin mo yung sitwasyon ng sarili mong ina. Carly, ganyan. Ganyan yung kung paano nila tignan yung nanay natin na minsan lang nagkamali. Alam mo yung pagkakamali nila? It wasn't even their fault eh. Kung naiintindihan mo talaga yung sacrifices nila, hindi mo masasabi yan. Hindi totoo yan. Hindi naman yan ang ibig ko sabihin. You always make it seem na miserable ang buhay ni Tita Emily. Kahit na hindi naman. Isang malaking dagok sa akin ang sinabi ni Nini. Alam ko kung saan ang pinanggagalingan niya. Kung bakit nasabi ang lahat ng yon sa akin, DJ Kakay. May halong pag-aalala mula sa kanya pero nung panahon na yon, pinairal ko ang pride ko. Inaamin kong sobra akong naging emosyonal, nainis, napikon at hindi nagustuhan ng katotohanan na binitawan niya. Kaya simula ng araw na yon, hindi na kami nakapag-usap pa ng kaibigan kong si Nini. Tanging balita ko lang sa kanya ay nagpunta siya ng iba't ibang lugar kasama ang kanyang boyfriend na si Andrew. Mukhang napakasaya nila at may parte sa akin na naiinggit. May parte sa akin na nagsiself-pity na lamang dahil pakiramdam ko hindi ko deserve ang ganong bagay. Hindi ko alam kung may lalaki pa na darating sa aking buhay. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang yung mga ganong bagay na hindi nakakaramdam ng guilt sa puso ko. Hindi rin madaling nakamit ang success o pangarap. Hiniling ko na sana ganun na nga lang kabilis o kadali. Pero bilang isang normal na tao, sobrang hirap pala. Wala pa rin ang pinangako kong salon sa mama ko. Hirap na hirap pa rin ako sa pag-iipon. Wala pa rin ang gusto kong mangyari sa buhay namin. Hindi ko maiwasang isipin na parang failure ako. Kaya ko pa ba? Yun ang madalas kong tanong.
Sasagutin ko ng kayang-kaya ko dahil ganun ang pinalaki sa akin ni Mama. Ma! Ma! Bakit hindi niyo po ako ginising? Ay, hindi din po ako nakapag-alarm clock. Diyos ko. Maaga pa ako nito sa ospital. Naku anak, hindi ko alam. Pasensya ka na. Hindi ko din alam kung anong oras ka nakauwi kagabi. Anong oras ka ba dumating? Mga alauna na po ng umaga, Mama. Anak, masyado mo naman pinapagod ang sarili mo. Ma, inuubo po kayo. Uminom na po ba kayo ng gamot? Ma, kailan po yung ubo nyo? Hindi ko din maalala nung isang araw ata. Huwag kang mag-alala anak. Uminom naman ako ng gamot. Konting ubo na lang to. Ma, sigurado ho ba kayo? Bakit parang iba din ang paghinga nyo? Nahihirapan po ba kayo? Naku, wala ito anak. Wala ito. Huwag kang OA masyado. Ma, ang putla nyo ah. Ikaw din naman. Ikaw nga nangangayayat ka na. Masyado ka kasing nagpapagod sa trabaho mo. Tsaka, yung insomnia mo anak, nag-aalala ako sa'yo. Huwag niyo pong ilipat sa akin ang usapan, Ma. Kaya kong sarili ko. Pero ikaw, Ma, concerned ako sa kalagayan mo. Okay lang ako, Carly. Ubo lang ito. Bukas o sa makalawa, wala na to. Pero yung insomnia mo, ang tagal na niyan anak. Lagi ka na lang nagre-rely sa sleeping pills mo. Hindi din naman yan healthy para sa'yo. Ma, nurse po ako. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Huwag na po kayong mag-alala. Mama mo ako, Carly. Anak kita na pinalaki ko. Hindi ba pwedeng alagaan kita? Porket ba may trabaho ka na ngayon at kaya mo na ang lahat, hindi na ako dapat magpakaina sa'yo? Hindi naman po ganyan ang ibig ko sabihin, Mama. Ayoko lang po na mamroblema kayo. Magpagamot ka na, anak. Hindi na normal yung insomnia mo. Kailangan may magbago. O, matatag at malakas ka. Yan ang pagpapalaki ko sa'yo, pero kilala kita, anak. Alam kong nahihirapan ka din. Kaya hayaan mo naman sana na kami yung mag-alaga din sa'yo. Mawawala din po ito, Mama. Pag din po siguro nagbago yung schedule ko. Nakausap mo na ba si Nini? Anak, baka matulungan ka niya. Sa kaka-focus ko sa mga goals ko para sa amin ni Mama, hindi ko na naalagaan ang sarili ko. Nagkaroon ako ng insomnia. Ilang buwan na din ako nagsasuffer sa insomnia, DJ Kakay. Sa sleeping pills na lang ako umaasa nun at yun ang ikinababahala ni Mama. Sinabi niya sa akin na parang unti-unti akong kinukuha sa kanya. Nadurog ang puso ko dahil alam kong nasasaktan siya ng sobra dahil sa sitwasyon ko. Sinubukan kong ayusin na maging maayos ang lahat, pero hindi ko pala kontrolado. I felt like I was in a dark place for a long time. Ang hirap aminin nun, kahit sa sarili ko mismo. Inilihim ko yun kay Mama o kahit kanino, dahil alam kong malakas ako, alam kong matatag ako at dapat kayang-kaya ko. Hindi lang para sa akin, para din kay Mama, pero hindi pala. May mga panahon na kailangan nating tanggapin na tayo ay mahina. Nang muli kaming makapag-usap ni Nini, doon ko nalaman na hindi lang insomnia ang mayroon ako. Bilang isang ganap na psychologist si Nini, napag-alaman niya na meron akong dysthymia o persistent depressive disorder. Doon nakumpirma na I was really in a dark place. Napakabigat ng lahat para sa akin. Gusto kong maging matapang, gusto kong maging matatag para kay Mama at sa lahat ng kinakaharap namin. Gusto kong ayusin ko anuman ang disorder na meron ako. Kung may mabilis at maagap na paggaling, yun ang kailangan na kailangan ko. Noong una hindi ko matanggap, madaling i-deny. Pero nandito talaga siya sa loob ng utak ko. Hindi ko makontrol at habang mas sinusubukan kong maging matatag, mas lalo ako nangihina. Nabalot ako ng takot hanggang sa takot na akong magpatuloy pa. Anak? Anak? Kausapin mo naman ako.
lumabas ka naman dyan sa kwarto mo. Kausapin mo si Mama. Ma, please, hayaan niyo na lang muna ako maging mag-isa. Hanggang kailan, anak? Hindi ko hahayaan na maging mag-isa ka. Kausapin mo naman ako. Andito si Mama. Hindi ka nag-iisa. Ma, please, gusto ko na lang muna mag-isa. Hindi pwede, anak. Kasama mo si Mama, di ba? Magkasama tayo. Wag naman ganito. Wag mo naman isarado yung mundo mo. Carly, kung malungkot ka, nalulungkot din ako. Pero kalungkutan lang yan, anak. Pwede naman tayong magdamayan. Nang araw na yon, niyakap ako ni Mama, DJ Kakay. Hawak-hawak niya ang litrato ko nung bata pa ako. Isang bata na malaki ang ngiti sa kanyang mga labi. Sobrang saya ng kanyang maamong mukha. Hindi ako iniwan ni Mama at sinamahan niya ako. Sinamahan niya ako sa panahon na hindi ko na makilala o maintindihan ang sarili ko. Hindi ko may paliwanag, ngunit hindi pa rin matay ang guilt na nararamdaman ko. I felt guilty that I was in a dark place. Kung nandun naman si Mama na ilaw ng tahanan namin. Kung nandun naman si Mama na sobrang liwanag kong magmahal. Ma, pakiramdam ko, I was really in a dark place. I'm so sorry, Ma. I'm so sorry. Bakit ka nagsusorry, anak? Wala kang kasalanan. Huwag mong sabihin yan. Pero Ma, hindi naman dapat to eh. Hindi naman dapat kasi andyan ka. All my life, ikaw yung nagbibigay ng liwanag sa atin. I'm so sorry, Ma. Ang dami mo pang aalalahanin. Hindi ko ginusto, Ma. Anak, makinig ka sa akin. Makinig ka kay Mama. Huwag mong sisihin ang sarili mo, okay? Nandito lang si Mama. Pero Ma, ayoko na. Natatakot ako na hindi ko magawa lahat ng pangarap ko para sa'yo. Anak, hinga. Hinga ka muna. Hindi ito ang oras para isipin mo yung future. Huwag muna natin isipin yung lahat. Sa ngayon, let's focus sa moment na ito. Sa kung ano yung meron tayo, anak. Magpo-focus tayo para maging okay ka, Carly. Karamay at kasama mo si Mama, okay? Alam mo, isinilang kita sa mundong ito hindi para mabuhay ng puno ng pagsisisi. Hindi para pagbayaran yung mga pagkakamali ko. Carly, dinala kita sa mundong ito para maranasan mong mamuhay. Para maranasan mo kung gaano kaganda ang mundo. Kung gaano kasarap na maranasan mo ang magagandang bagay. Carly, sana iyon ang maisip mo simula ngayon. Ma, I'm sorry. I'm really sorry. Tahan na, anak. Tahan na. Mahal ka ni Mama. Sobrang laki ng pasasalamat ko na mayroon akong nanay na kagaya ni Mama. Hindi niya ako iniwan sa panahong sobrang lungkot o dilim ng mundo ko. Dinamayan niya ako na hindi madali. Sobrang bigat pa din ng lahat, pero nang malaman niya ang kondisyon ko, sinamahan niya ako sa pagbuhat ng lahat ng pasanin ko, DJ Kakay. Tumatak sa akin ang sinabi niya na isinilang niya ako hindi para ayusin ang mga pagkakamali niya, kung hindi para makaranas ng magandang buhay. Madaming nagbago sa akin, madaming nagbago sa aming buhay. Imbis na matupad ang pangarap ko na salon para kay Mama, isang di inaasahan na bagay ang mangyayari pa sa amin. Restaurant na naging negosyo ni Mama. Sa loob lamang ng isang taon ay naging successful ang maliit niyang negosyo hanggang sa patuloy pa itong lumaki. Hanggang sa makapagtrabaho ko sa Canada at mas maibigay ko pa ng masaya at magaan na buhay para sa kanya. Doon ko napagtanto na may mga plano talaga ang Diyos para sa atin, DJ Kakay. Ngayon, isa din akong ganap na isang ilaw ng tahanan. Meron akong 2 anak sa aking mapagmahal na asawa. Kasama ko si Mama sa pagpapalaki sa kanila at kung gaano niya ako pinalaki na puno ng pagmamahal, ay ganun din niya ako tinutulungan sa pagpapalaki sa aking mga anak.
Gusto ko lamang sabihin na Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina na handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak at sa kanilang mga pamilya. Na kahit may mga panahon na nababalot ang paligid natin sa kaniliman, sila ang nagsisilbing ilaw ng tahanan. Mga ka-vibes, yan ang aming kwento ngayong araw sa Kaakay with DJ Kakay.